araw! Kumusta ka na? Maligayang pagbabalik sa paaralan. Sana'y lalo ka pang magpupursige ngayong nasa ikadalawang baitang ka na. Sana'y pagbutihin mo ang pagkatuto lalo na sa araling ito. Ang asignatura natin sa araling ito ay Mother Tongue para sa ikalawang baitang. Ito ay napapaloob sa unang markahan, Module 1. Ang paksa natin sa araling ito ay pagbibigay ng komento o reaksyon. Ako si Teacher Vicky, ang inyong guro sa araling ito. Handa ka na bang matuto? Tara, simulan na natin! Pagkatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang makapagpapakita ng kawilihan sa pakikinig at pagbasa ng kwento at makapagbibigay komento o reaksyon. Bago tayo magsimula, ihanda ang sumusunod. Bago natin simulan ang aralin, subukin muna natin ang inyong kaalaman. Basahin at unawain mabuti ang kwento. Ibigay ang inyong komento o reaksyon sa sumusunod na mga tanong. Pagtulong sa kapwa. Dahil sa pandemyang COVID-19, maraming kapitbahay si AJ na nawalan ng hanap buhay at ngayon ay nangangailangan ng tulong. Nais ni AJ at ng kanyang mga kaibigang nakaluluwag sa buhay na tumulong sa kanilang mga kapitbahay sa pamamagitan ng pag-iipon ng bigas, mga delata at gamot. Masaya nilang ipinamahagi ang tulong sa lahat. Ngayon mga bata, sagutan natin ang tanong tungkol sa kwentong binasa. Narito ang unang tanong. Sa iyong palagay, tama ba ang ginawa ni AJ? A. Opo. B. Hindi. C. Maaari. Pangalawang tanong. Sa tingin mo, sino ang higit nating dapat tulungan sa panahon ng pandemyang COVID-19? A. Mahihirap na pamilya. B. Mayayamang pamilya. C. Walang dapat tulungan. Pangatlong tanong. Ano ang layunin ni AJ sa kanyang ginawa? A. Upang makilala ng mga tao. B. Upang makatulong sa kapwa. C. Upang maipagmalaki na sila ay mayaman. Apat na tanong. Bukod sa pagiging matulungin, ano pa ang katangian ni AJ? A. Mayabang. B. Mapagmalaki. C. Mapagkawanggawa. Ang panglimang tanong, kung ikaw ay nakakaangat sa buhay, ibabahagi mo rin ba sa iba ang mga biyaya mong natanggap? Bakit? A. Hindi dahil may natanggap naman silang ayuda o tulong mula sa gobyerno. B. Hindi dahil ito ay aking pinaghirapan. C. Opo sapagkat sila ay higit na nangangailangan. Isang kapaki-pakinabang na libangan ang pagbabasa. Pinalalawak nito ang kaalaman ng tao. May mga pagkakataong ang anumang binasa, narinig o napanood ay ibinabahagi sa iba. Ang pagbibigay ng reaksyon sa binasa ay isang pagpapahayag ng sariling opinyon o palagay. Maaaring tayo ay sumang-ayon o hindi sa mga bagay na ating binasa o narinig. Anuman ang ating reaksyon, natuto tayo at napaunlad ang ating kaalaman tungkol sa maraming bagay. Alamin natin kung paano mo matutunan ang pagbibigay ng komento o reaksyon sa iba't ibang sitwasyon. Kaya mo ba itong gawin?
Magbalik-aral muna tayo. Sagutin kung tama o mali ang mga pahayag base sa iyong komento o reaksyon. Unang bilang. Natutuwa ba ang taong nasisiyahan? Tama. Pangalawang bilang. Tama ba ang ginawa ng taong pinuri? Tama rin ito. Pangatlong bilang. Malakas bang pinalo ang batang tinapik ng nanay? Ano ang tamang sagot? Mali ang sagot. Pang-apat na bilang. Matulungin ba ang batang umaalalay sa kapwa? Ano ang tamang sagot mga bata? Magaling, tama. At ang panglimang bilang, nakita ba niya ang bagay sa kanyang natanaw? Tama rin ito. Ngayon ay may babasahin tayong kwento. Basahin ang kwento at unawain itong mabuti. Ang pamagat ng kwento ay Ang Batang Matulungin. Handa na ba kayong makinig sa kwento mga bata? Kung ganon, umupo ng maayos at sabayan niyo ako sa pagbabasa ng kwento. Maagang nagluto si Aling Josefa para sa pagpasok ng kanyang mga anak sa paaralan. Jessa, Jobel, gising na mga anak. Baka kayo mahuli sa pagpasok. Masuyong wika ng nanay. Naghanda na sa pagpasok ang magkapatid. Matapos maligo, nagbihis sila ng malinis na uniforme. Nagsuot sila ng malinis na medyas at sapatos. Inayos nila ang kanilang mga gamit sa paaralan. Kumain muna ng almusal ang magkapatid bago umalis. Pagsapit sa paaralan, nakasalubong nila sa Magandang umaga po, Ginang Mendoza, bati nina Jessa at Jobel. Magandang umaga rin sa inyong mga bata, wika ng guro. Sa kanilang paglalakad, napansin nila ang isang batang babae na nadapa. Nilapitan nila ito at tinulungan. Dahil nasugatan ang tuhod ng bata, dinala nila ito sa klinika. Masayang-masaya ang magkapatid dahil nakatulong sila. Hindi batid ng dalawa na nakamasid sa kanila ang guro, kaya sila ay pinuri. Binabati ko kayo. Magandang halimbawa kayo sa kapwa ninyong mag-aaral. Wika ng guro habang tinatapik sa balikat ang magkapatid. Nagustuhan niyo ba ang kwento mga bata? Mayroon tayong mga karanasan na maihahalin tulad sa ating nabasang kwento. Marunong ka rin bang tumulong sa kapwa? Maaaring ang sitwasyon na iyong nabasa ay nangyari na sa iyo. Halika, balikan natin ang ating kwento at bigyan mo ng reaksyon ang mga sitwasyon. Sagutin ang sumusunod na mga tanong tungkol sa binasang kwento. Bilugan ang letra na tutugma sa iyong reaksyon. Unang tanong. Sa iyong palagay, bakit kailangang gumising ng maaga sina Jessa at Jobel? A. Dahil maglilinis sila ng bahay. B. Dahil papasok sila sa eskwela. C. Dahil isasama sila ng nanay sa palengke. At D. Dahil magluluto sila ng agahan. Ano ang tamang sagot? Tama, letrang B. Pangalawang bilang. Kung ikaw sina Jessa at Jobel, ano ang gagawin mo kapag nasalubong mo ang iyong guro? A. Iiwasan ang guro. B. Dadalhin ang gamit at babatiin. C. Mag-iiba ng daan. At D. Hindi papansinin. Ano ang tamang sagot? Tama, letrang B. Pangatlong bilang. Bakit kailangang busog ang mag-aaral pagpasok sa paaralan? A. Para hindi na siya hihingi ng pagkain. B.
para madali siyang matuto, C. para marami siyang maisulat, at D. para hindi na siya mag-recess. Ano ang tamang sagot? Magaling! Letrang B. Apat na bilang. Kapag nakita mo ang isang bata na nadapa, ano ang gagawin mo? A. Tutulungang tumayo at dadalhin sa klinika. B. Hindi papansinin dahil mahuhuli na sa klase. C. Sasabihin tumayo at baka mahuli sa klase. At D. Hahayaan at hindi tutulungan ang bata. Ano ang tamang sagot? Magaling! Letrang A. At ang panglimang bilang, kung ikaw ang batang tinulungan, ano ang sasabihin mo? A. Sasabihin sana hindi na kayo tumulong. B. Sasabihin kaya ko ang sarili ko. C. Maraming salamat sa inyong pagtulong. At D. Walang anuman. Ano ang tamang sagot mga bata? Magaling! Letrang C. Ngayon naman, narito ang inyong pinatnubayang pagsasanay. Ano-anong paghahanda ang ginawa ni Jessa at Jobel bilang pagsunod sa mga patakaran ng paaralan? Lagyan ito ng check. Unang bilang, pumasok sa tamang oras. Pangalawang bilang, nagdala ng magagandang laruan. Pangatlong bilang, inayos ang mga gamit sa paaralan. Pang-apat na bilang, nagbaon ng masasarap na pagkain. At ang panglimang bilang, nagbihis ng malinis na uniforme, medyas at sapatos. Alin sa mga ito mga bata ang ginawa ni Jessa at Jobel? Tama, ang unang bilang, pumasok sa tamang oras. Maliban sa unang bilang, alin sa mga ito mga bata ang ginawa ni Jessa at Jobel? Tama rin kayo, inayos ang mga gamit sa paaralan. Meron pa ba mga bata? Meron pa. Ang panglimang bilang, nagbihis ng malinis na uniforme, medyas at sapatos. Narito naman ang inyong pinatnubayang pagtatasa. Gumuhit ng masayang mukha kung tama ang komento o reaksyon at malungkot na mukha naman kung hindi. Handa na ba kayo mga bata? Magpapatuloy tayo. Bibigyan ko ng pagkain ang pulubi. Guhit niyo na ba mga bata? Magaling kung ganun. Pangalawang bilang, nagmamano ako sa matatanda. Tatlong bilang, maglalaro ako kasama ng aking mga kaibigan hanggang gabi. Pang-apat na bilang, magtatapon ako ng basura sa ilog. At ang panglimang bilang, tutulong akong maglinis ng bahay. Narito naman ang inyong pinatnubayang pagsasanay bilang dalawa. Basahin ang mga sitwasyon at bilugan ang letrang angkop sa iyong komento o reaksyon. Unang bilang, sa iyong paglalaro, nabasag mo ang paso ng halaman ng iyong ina. Ano kaya ang gagawin mo? A. Itatago ang basag na paso. B. Bibili ng bagong paso. C. Sasabihin sa nanay at hihingi ng pasensya. At D. Sasabihin sa tatay. Ano ang tamang sagot? Magaling! Letrang C. Pangalawang bilang. Wala kang baon dahil hindi nakapasok sa trabaho ang tatay mo. Ano kaya ang mabuti mong gawin? A.
Gagamitin ang naipong pera sa iyong alkansya? B. Hindi na lang ako papasok sa eskwela? C. Hihingi ako sa kaklase ng baon? At D. Manghihingi sa kaibigan ng pagkain? Ano ang tamang sagot? Tama, letrang A. Pangatlong bilang. Sa COVID-19, maraming tao ang naapektuhan. Alam mong marami kayong nakaimbak na pagkain. Ano ang gagawin mo para makatulong? A. Hahayaan ko na lang magutom ang ibang tao? B. Manonood na lang ng balita sa COVID? C. Sasabihin ko sa aking magulang na magbahagi kami ng tulong? At D. Magbibigay ako ng hindi alam ng magulang ko? Ano ang tamang sagot? Tama, letrang C. Apat na bilang. Nakita mong nahulog ang mga bitbit na gamit ng iyong guro. Ano ang gagawin mo? A. Tatakbo akong paalis? B. Titingnan ko na lang na damputin niya ang gamit? C. Lalapit ako at tutulungang kunin ang mga gamit? At D. Tatawagin ang kaklase para tulungan ang guro? Ano ang tamang sagot mga bata? Magaling, letrang C. Ang panglimang bilang. Marami kang damit na hindi nakasya sa iyo. Ano ang iyong gagawin? A. Itatago sa kabinet? B. Itatapon sa basurahan? C. Ipagbibili para magkapera? At D. Ipamimigay ang damit na hindi na isinusuot? Ano ang tamang sagot? Magaling, letrang D. Para sa inyong pinatnubayang pagtatasa bilang 2, batay sa comic strip, magbigay ng maikling reaksyon. Narito ang comic strip. Si Junjun ay nakapulot ng pera habang siya ay naglalakad. Ipinagtanong niya ito sa mga tao, ngunit walang may-ari nito. Nagdesisyon siya na ibigay ito sa pulis upang mahanap ang may-ari ng pera. Isulat ang maaaring napag-usapan ni Junjun at ng pulis. Naisulat niyo na ba mga bata? Magaling kung ganon. Magpapatuloy tayo. Ngayon mga bata, narito ang inyong malayang pagsasanay. Ilabas ang inyong lapis at papel. Gumuhit ng puso sa patlang batay sa angkop na reaksyon na dapat mong gawin. May uwing pagkain ang iyong nanay. Sinabi niya sa iyo na hatian mo ang nakakabata mong kapatid. A. Hahatiin ko ang pagkain ng magkasinlaki. B. Hahatiin ko na mas malaki ang parte ko kaysa kanya. Alin sa dalawa mga bata ang dapat mong gawin? Iguhit ang puso sa patlang. Naiguhit niyo na ba mga bata? Narito ang kasunod na bilang. Umiiyak ang isang bata. Nawawala siya sa mall. Ano kaya ang dapat mong gawin? A. Sasabihin ko sa kanya na umuwi na siya. B. Sasamahan ko siya sa gwardiya ng mall para mahanap ang kanyang kasama. Iguhit sa patlang ang puso kung ano ang dapat mong gawin. Pangatlong bilang. Dumating galing sa trabaho ang iyong tatay. Alin sa dalawa ang dapat mong gawin? A. Hindi ko siya babatiin at itutuloy ang paglalaro. B. Magmamano at ipaghahain ng makakain. Iguhit sa patlang mga bata ang puso kung ano ang dapat mong gawin. Ito ang pang-4 na bilang. Malimit bumaha sa inyong lugar.
Maraming kanal ang barado ng plastik at basura. Alin sa dalawa ang dapat mong gawin? A. Magtatapon ako ng basura sa kanal. B. Hindi ako magtatapon ng basura sa kanal. Iguhit sapat lang ang puso kung alin sa dalawa ang dapat mong gawin. Ito ang panglimang bilang. Nakita mo nang biglang agawin ng isang bata ang laruan ng batang naglalaro sa parke. Alin sa dalawa ang dapat mong gawin? A. Lalapitan ko siya at paaalisin. B. Lalapitan ko siya para sabihing ibalik ang laruan. Naiguhit nyo na ba ang puso mga bata? Magaling kung ganon. Magpapatuloy tayo sa kasunod na gawain. Narito naman ang inyong malayang pagtatasa bilang isa. Isulat ang tama kung angkop ang reaksyon na ginawa at mali kung hindi. Isulat muli ang inyong sagot mga bata sa inyong sagotang papel. Unang bilang, may batang nanlilimos sa harap ng bahay nila Gabriel. Nilapitan niya ang bata at itinulak ng malakas. Pangalawang bilang, buong husay na ginagamot ni Dr. Escudero ang mga may sakit. Pangatlong bilang, hindi sinasadyang natapakan ng isang matandang babae ang paa ni Vanessa. Malakas na sumigaw si Vanessa at nagalit. Pang-apat na bilang, ayaw magbayad ng utang si Wilson. Tuwing siya ay sinisingil, hindi niya ito pinapansin. At ang panglimang bilang, takot na takot si Jaza sa aso. Mabilis na itinaboy ni Kuya Gabo palayo ang aso. Naisulat niyo na ba ang sagot mga bata? Magaling! Narito ang kasunod na gawain. Para sa inyong malayang pagsasanay bilang dalawa, ibigay ang iyong komento o reaksyon sa sumusunod na sitwasyon. Isulat ang iyong sagot sapat lang. Unang bilang, may sakit si Jonas. Ayaw niyang uminom ng gamot na walang reseta ng doktor. Isulat sapat lang mga bata ang inyong reaksyon o komento. Pangalawang bilang, gabing-gabi na ay nanonood pa rin ng telebisyon si Clarissa. Pinatutulog na siya ng kanyang ina, ngunit ayaw niyang sumunod. Ano ang maging reaksyon niyo dito mga bata? Isulat ito sapat lang. Pangatlong bilang, may inilunsad na programang Clean and Green sa inyong paaralan upang maging malinis ang kapaligiran. Isulat sapat lang ang inyong reaksyon o komento mga bata. Naglalakad araw-araw si Lolita sa pagpasok sa paaralan. Tinitipid niya ang pera na dapat ay pamasahin niya. Ano ang reaksyon o komento niyo dito mga bata? Isulat ang inyong sagot sapat lang. At ang panglimang bilang, natapilok si Aling Luisa habang naglalakad. Ano ang reaksyon niyo dito mga bata? Isulat ulit sapat lang. Naisulat niyo na ba mga bata? Magaling! Magpapatuloy tayo. Para sa malayang pagtatasa bilang dalawa mga bata, basahin ang mga pahayag. Piliin mula sa mga larawan ang angkop na komento o reaksyon sa sumusunod na sitwasyon. Handa na ba kayo mga bata? Kung ganon, magpapatuloy tayo. Unang bilang, nadatnan mong umiiyak ang iyong nakababatang kapatid. Hindi niya alam ang kanyang takdang aralin sa matematika. Ano ang iyong gagawin?
Tingnan ninyo sa larawan mga bata at isulat kung ito ba ay A or B. Naisulat nyo na ba ang sagot? Magpapatuloy tayo. Narito ang pangalawang bilang. Nagbigay na ang iyong guro ng takdang aralin na ipapasa kinabukasan. Niyaya ka ng iyong kaibigan na dumalo sa birthday party. Ano ang iyong gagawin? Tingnan ang larawan mga bata. Alin sa dalawa ang tamang sagot? A or B? Pangatlong bilang. Miyembro ka ng samahang scout sa inyong paaralan. Napagkaisahan ng samahan na magsagawa ng clean-up drive sa inyong barangay. Ano ang iyong gagawin? Tingnan ulit ang mga larawan mga bata. Alin sa dalawa ang iyong gagawin? A or B? Apat na bilang. Sa iyong paglalakad papuntang paaralan, napansin mo na nalaglag ang wallet ng isang babae. Ano ang gagawin mo? Tingnan ang larawan mga bata. Alin sa dalawa ang dapat mong gawin? A or B? Ang panglimang bilang. Bumili si Christian ng tinapay sa tindahan. Paalis na siya nang mapansin niyang sobra ang naibigay na sukli ng tindera. Ano ang kanyang dapat gawin? Tingnan muli ang larawan. Alin sa dalawa ang dapat gawin ni Christian? A or B? Naisulat niyo na ba ang sagot? Magaling! Magpapatuloy tayo. Batay sa aralin, anong mahalagang bagay ang iyong natutunan? Tandaan natin ito mga bata. Ang pagbibigay ng komento o reaksyon ay mahalaga sa anumang kaisipang nabasa o narinig. Maging ito ay sumasalungat o sumasang-ayon upang mapalawak at mabigyang diin ang kaisipang ipinapahayag sa anumang binabasa o narinig. Nakatulong ba ito sa iyo upang lumawak ng iyong kaalaman? Magaling kung ganon. Ngayon naman mga bata, ilabas muli ang inyong lapis at papel. Piliin ang angkop na reaksyon sa loob ng kahon mula sa mga sitwasyon. Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Narito ang mga pagpipilian. A. Itatapon ko sa basurahan ang balat ng aking pinagkainan. B. Magpapagising ako para makapasok ako. C. Ipagpatuloy ko na lang ang kwentuhan pagkatapos ng klase. D. Ipapakabit ko muna ang butones bago ako pumasok. At E. Pupulutin ko ang mga kalat sa ilalim ng desk. Narito ang unang bilang. Napuyat ka dahil mayroon kayong pinuntahang handaan. May pasok ka kinabukasan. Piliin sa loob ng kahon kung ano ang dapat mong gawin. Dalawang bilang. Recess na ngunit kumakain ka pa sa kantina. Tatlong bilang. Tinawag ka ng guro dahil maraming lukot na papel sa ilalim ng desk. Piliin sa loob ng kahon kung ano ang dapat mong gawin. Apat na bilang. Masayang nagkukwentuhan ang iyong kaklase. Biglang tumunog ang bell. Ang panglimang bilang. Natanggal ang butones ng iyong polo o blusa. Hanapin sa loob ng kahon kung ano ang dapat gawin. Ngayon naman mga bata, subukin natin ang inyong galing. Basahin ang mga pahayag. Bilugan ang letra na angkop na komento o reaksyon.
Unang bilang, gusto mong bumili sa tindahan. Wala kang pera. Pumunta ka sa kwarto ngunit natutulog ang nanay mo. A. Kukuha ako ng pera sa pitakan ng nanay ko. B. Hihintayin kong magising ang nanay ko. C. Hihiram ako ng pera sa tita ko. Dalawang bilang, isang gabi, umuwi ang tatay mo na may dalang pasalubong. Hinati niya iyon sa iyong magkakapatid. Pero ikaw na lamang ang gising. A. Uubusin ko ang lahat ng pagkain, hindi naman nila alam. B. Ibibigay ko sa kanila ang pagkain kinabukasan. At C. Sasabihin ko na walang pasalubong si tatay. Pangatlong bilang, tapos na ang recess. Niyaya ka ng kamag-aral mo na maglaro at huwag munang bumalik sa silid-aralan. Ano ang sasabihin mo? A. Ayoko, may klase pa tayo. B. Sige, tara, maglaro tayo. C. Sige, maghabulan muna tayo. Pang-apat na bilang, pareho kayong pinawisan ng kapatid mo sa paglalaro ng badminton. Nagunahan kayo sa pagpasok sa banyo para maligo. A. Itutulak ko siya dahil mas malaki ako sa kanya. B. Pauunahin ko na siyang maligo. C. Isusumbong ko siya kay nanay. Ang panglimang bilang, pareho kayo ng laruan ng iyong kamag-aral. Kaya lamang mas bago ang sa kanya. Minsan, kayo'y naglaro at naiwan niya sa iyong bahay ang kanyang laruan. A. Ang lumang laruan ko ang isa sa uli ko sa kanya. B. Ang tunay na laruan niya ang isa sa uli ko. C. Sasabihin ko na wala siyang naiwan na laruan. Para sa inyong karagdagang gawain mga bata, basahin at pag-aralan ang sumusunod na dialogo. Kuya Gabo, isang magandang halimbawa ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa kapwa ang katulad ng pagbibigay ng donasyon para maipadama sa kanila ang iyong pagmamalasakit at pagmamahal. Papa JC, ibigay natin ang ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Higit silang nangangailangan, kaya dapat magbahagi tayo sa kanila ng tulong. Ate Jaza, hindi ako naniniwalang lahat ng binibigyan ay gipit. Nanghihingi sila dahil sanay silang umasa sa iba. Ngayon mga bata, ibigay ang iyong komento o reaksyon sa sumusunod na mga tanong. Una, bakit kailangang tulungan natin ang ating kapwa? Isulat ang inyong sagot sa patlang. Pangalawang bilang, sa iyong palagay, sino ang higit na mapalad? Ang nagbibigay o ang tumatanggap? Bakit? Isulat ang iyong komento o reaksyon sa patlang. Magaling mga bata! Ang husay ng ginawa niyong pag-aaral ngayong araw. Thank you for watching. See you in our next class. Paalam mga bata!